Mali ang pagkakaintindi mo pagdating sa repentance o pagsisisi sa Diyos. Hayaan mo na baguhin natin yung perspektibo mo pagdating sa repentance. Maaring ginagamit mo sa iyong buhay ang salitang repentance o yung pagsisisi sa Diyos. Kaya lang ang tanong po dito, gaano nyo ba talagang kaalam yung ibig sabihin ng repentance na sinasabi ng Biblia? Marami po kasi mga tao ngayon ginagamit yung salitang yan pero hindi naman talaga nila naiintindihan. Yung iba, pinipreach pa po nila yung repentance pero hindi po nila ganun kaalam kung ano nga ba talaga yung repentance. May ilang mga tao o may ilang mga Kristiyano, akala nila yung repentance, hihingi ka lang ng tawad sa Diyos, maghihingi ka lang ng sorry sa Diyos, o kaya man iiyak ka lamang sa harapan ng Diyos. Akala po nila yun yung repentance. Pero kung titignan po natin biblically mga kapatid, mas malalim pa po yung ibig sabihin ng repentance. Sa Biblia mga kapatid, ang repentance, higit pa po yan sa emosyon o kaya man pakiramdam ng isang tao. So mga kapatid, hindi naman po natin sinasabi na mali po yung paghingi ng tawad sa Panginoon o sasabihin mo sa Panginoon, sorry Lord sa nagawa kong kasalanan. Actually, part po yan ng repentance. Pero hindi po yan yung mismong repentance. Kasi mga kapatid, may mga tao sasabihin nila, Lord, sorry po sa mga nagawa kong kasalanan, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan, tapos umiiyak pa po sila. Pero pagkatapos po nilang gawin yon, wala pong pagbabago nangyayari. Ang nangyari po kasi mga kapatid, humingi nga po sila ng tawad sa Panginoon pero pagkatapos nun, babalik ulit sa dati nilang buhay. Gagawin po ulit nila yung kasalanan o kaya man yung mga bagay na layo sa kalooban ng Panginoon. Marami rin po kasi mga Kristiyano ang ginagawa, humihingi lang ng tawad sa Panginoon. Pagkatapos nun, parang wala lang nangyari. Tuloy-tuloy pa rin po sa paggawa ng kasalanan o kaya man hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yun ang tunay na repentance. Ang tunay po na repentance, ito po yung pagbabago ng isipan natin. Yun po ang repentance, hindi lang po siya basta salita na sasabihin mo, sorry Lord o patawad Lord. Ang gagawin po natin, babaguhin natin yung ating kaisipan pagdating sa kasalanan at pagkatapos po nun, pag nagbago po yung ating kaisipan pagdating sa kasalanan, mababago rin po yung ating aksyon o yung ating ginagawa. So mga kapatid, kasama po sa repentance yung pagsusuko natin ng buhay natin sa Panginoon. Lahat po ng kasalanan na ginagawa po natin o kaya man po mga bagay na layo sa kalooban ng Panginoon, sinusuko po natin sa Kanya yon at yun po yung repentance. Ibig sabihin niyan mga kapatid, kung nakaharap ka ngayon sa kasalanan, ang gagawin mo, tatalikuran mo yung kasalanan. At sa time na tinalikuran nyo na po yung kasalanan, lalapit naman kayo sa Panginoon. So mga kapatid, ito po yung tatandaan nyo. Hindi porket nag-repent ka, perfecto ka na. Wala ka ng kasalanan. Hindi po mga kapatid. Pagkatapos mo mag-repent, dyan na po papasok yung tunay na laban. At dyan na po natin makikita yung tunay mong repentance. Kasi mga kapatid, pagkatapos mo mag-repent sa Panginoon, dyan po papasok yung pag-test sa'yo ng Panginoon. Pagkatapos mong mag-repent, titignan niya kung talagang tunay ka bang nag-repent. So makikita po ang tunay na repentance kapag nakita na ikaw ay kusa na pong lumalayo sa kasalanan. Kapag iniiwasan nyo na pong mamuhay sa kasalanan at namumuhay na po kayo na may kabanalan, yun po yung tunay na repentance. Merong pagbabago. Marami po kasi mga Kristiyano ngayon, gusto po nila ng pagpapala, pero ayaw po nilang mamuhay na may kabanalan. Yung iba naman po, gusto nilang mapatawad yung mga kasalanan nila, pero ang nangyayari, hindi po nila maisuko lahat sa ating Diyos. So hindi po ganun mga kapatid, kaya nga malinaw sinasabi po ng Bible, baguhin po natin yung ating mga kaisipan. Baguhin po natin yung mga pananaw pagdating po sa mundo po na ito o pagdating sa kasalanan. At ituon po natin yung ating mga kaisipan sa mga bagay na makalangit at higit sa lahat sa mga bagay na makadiyos. So kapag ginawa po natin yan, dyan na po papasok yung tunay na repentance. So ito po yung maling kaisipan ng mga tao kung bakit sila nagre-repent sa Diyos. Yung iba po kasi takot sila na mapunta sa impyerno. Yung iba po kasi takot sila sa consequence na pwede nilang maranasan sa kasalanang ginawa nila. Kaya po sila nagre-repent sa Panginoon. Kaya sila humihingi ng tawad sa Panginoon kasi po natatakot sila na baka sila ay parusahan ng Diyos. So yun po yung nag-uudyok sa ilang mga tao kung bakit sila nagre-repent. Pero hindi po yun yung tunay na repentance mga kapatid. Ito po yung tatandaan nyo mga kapatid. Pagdating sa kasalanan, kapag kayo ay nagkasala, kahit sino pa po kayo, kahit kayo po ay malapit sa Diyos, kahit kayo ay nananampalataya sa Diyos, hindi po kayo makakatakas sa anumang parusa ng Diyos o consequence sa kasalanan. Tanggapin nyo na po yan mga kapatid. Dahil wala pong pinapalagpas yung Diyos pagdating sa kasalanan. Kaya wag mong iisipin na kapag ikaw ay nagrepent sa Diyos o humingi ka ng tawad sa Diyos, makakaiwas ka o makakaligtas ka sa anumang parusa ng Diyos sa'yo. Hindi po kayo makakaiwas dyan mga kapatid. Patatawarin kayo ng Diyos pag kayo ay nagrepent, pero hindi po kayo makakaiwas sa consequence ng kasalanan na yan. Ngayon mga kapatid, para mas maintindihan nyo po, merong dalawang klase yung pagsisisi. Una, yung tinatawag po nating remorse at yung pangalawa, yung tinatawag natin na repentance. So ano po yung pinagkaiba ng dalawang bagay na ito? Yung remorse mga kapatid, ito yung nagsisisi ka kasi nga alam mo gumawa ka ng kasalanan. Nagsisisi ka kasi nahuli ka.
Isang halimbawa po dyan yung mga nahuhuli ng pulis at dinadala doon sa presinto. Makikita po natin na sila ay nagsisisi. Humihingi po sila ng kapatawaran dahil nga po sa nagawa nila. Minsan umiiyak pa nga po sila. Kasi nga po natatakot sila kasi sila ay makukulong. Yung iba naman nagsisisi po sila kasi guilty po sila sa ginawa nila. So hanggang dun lang po yung remorse. Emotional po ang remorse. Ibig sabihin, nagsisisi ka dahil doon sa nararamdaman mo. So yung repentance, hindi po ganyan. Hihingi ka ng tawad pero hindi po matatapos doon. Ang repentance, pagkatapos mong humingi ng tawad, gagawin mo yung kalooban ng Diyos. Hindi ka lang mahihiya sa Diyos, hindi ka lang magigilty sa ginawa mo. Magbabago ka ng kaisipan, magbabago ka ng aksyon dahil sa ginawa mo. Yung repentance, nalulungkot ka hindi dahil doon sa ginawa mo. Nalulungkot ka kasi alam mo mali ang ginawa mo at nasaktan yung Diyos sa ginawa mo. Nagkamali ka, nagkasala ka sa harapan ng Diyos. So yun po yung nasa puso ng tunay na repentance. Kaya ka nalulungkot hindi dahil guilty ka. Kaya ka nalulungkot kasi alam mo mali ang ginawa mo sa harapan ng Diyos. Kumbaga nakafocus ka sa Diyos, hindi nakafocus lang sa sarili mo. So sa Bible, makikita po natin yung example ng remorse at repentance. Diyan po papasok si Judas at si Peter. So nakita po natin, pareho silang nagkamali. Pareho po silang nagkasala. Pero magkaiba po yung ginawa nila pagkatapos silang magkasala. So dito makikita po natin na si Judas, nagsisi naman po siya emotionally. Pero pagkatapos po nun, lumayo po siya sa Diyos. Pero mga kapatid, makikita naman natin itong si Pedro o si Peter, nagsisi po siya sa Diyos, umiyak nga po siya. At pagkatapos nun, nakita po natin, bumalik po siya sa ating Diyos. At nakita po natin, mas lalo siyang napalapit sa ating Diyos. Makikita nyo po yung bunga ng repentance, kung nakikita nyo, mas napapalapit yan sa Diyos. Yan po yung tunay na repentance, hindi lang po puro salita. Maraming mga tao iniisip nila na kailangan muna nilang ayusin yung sarili nila. Kailangan halos maging perpekto sila o kailangan maging banal muna sila bago lumapit sa Diyos. So ang thinking nila, magbabago muna ako bago ako lumapit sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi po ganun. Kailangan nyo munang lumapit sa Diyos at siya yung magbabago sa inyo. Hindi nyo po kayang baguhin yung sarili nyo. Ang unang dapat nyong gawin, kung gusto nyo po magkaroon ng kaligtasan o pagbabago, lumapit kayo sa Diyos. At hayaan nyo na tutulungan kayo ng Diyos na baguhin kayo, ayusin kayo, at linisin kayo araw-araw. So mga kapatid, kung talagang kayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon, dapat hindi lang po matapos sa sinasabi nyo, Lord, sorry o kaya man po patawad sa mga nagawa ko. Ang gusto po makita ng Panginoon, bukod po sa inyong mga salita o pagsasabi ng sorry o patawad sa Panginoon, ay ang inyong mga aksyon. So mapapatunayan po na talagang tunay ang inyong repentance o pagsisisi sa Diyos kung talagang kayo ay tatalikod sa inyong kasalanan at lalapit sa Panginoon. At tuluyan nyo pong babaguhin ang kaisipan nyo at ang magiging resulta po niyan ay pagbabago ng inyong mga gawa. So kung titingnan po natin mga kapatid, parang ang dali lang ng repentance. Pero hindi po siya ganun kadali. Kasi mga kapatid, makikita po natin dito, kailangan dito ng sakripisyo. Meron kang dapat bitawan, meron kang dapat iwanan. So yung mga nakasanayan mo, iiwanan nyo na po yan. At pinsan yung mga bagay na gusto nyo o kung saan kayo masaya, talagang ibibigay nyo na po yan sa Panginoon. Iiwanan nyo na po yan. At marami pong pag-a-adjust na gagawin kapag kayo po ay nagrepent. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, magagawa nyo po yung tunay na repentance hindi sa pamamagitan ng sarili nyo, kundi sa pamamagitan ng ating Diyos. Kung gusto nyo po ng tunay na repentance, humingi po kayo ng tulong sa banal na spirito. Mahirapan po kayo kung kayo lang. Kaya ang pinakamahalaga po mga kapatid, kung gusto nyo magkaroon ng tunay na repentance, kailangan nyo po yung kapangyarihan ng banal na spirito. So overall po mga kapatid, ito po yung tatandaan nyo. Nagkakasala pa rin po tayo araw-araw, may mga pagkakamali pa rin tayong nagagawa, hindi pa rin po tayo perpekto. Kaya mahalaga po mga kapatid ang tunay na repentance. So mga kapatid, ito na po yung oras para talagang magkaroon kayo ng tama at tunay na repentance sa ating Diyos. So hindi pa po huli yung lahat. Lumapit kayo sa Diyos, humingi kayo ng tawad sa ating Diyos, at higit sa lahat, pagkatapos po niyan, gawin nyo yung kalooban ng ating Diyos. Mamuhay kayo ng may kabanalan.